Okay, tayo po'y tumakbo na ho sa ating aralin sa ating Sunday School, Manners and Customs of Bible Works. At ang aralin po natin sa umaga nito is birth and care of children. Panganganak, birth, at pangangalaga sa mga bata. Ano ba ang kanilang mga manners and customs? Ano yung mga kanilang mga kaugalian pagdating sa bagay na yan? Kapatamunan ang susulat ng Biblia, ang mga tao doon sa Biblia, ang kanilang mga kostumbre. At meron ilang mga detalye na nakikita natin na kaya pala ganun, dahil yung walang practice ng araw. Alam niyo ba nung araw na ang babies nila, pagkapanganak, hinuhugasan at saka pinapahiram ng kasi. Sa atin ngayon, isda lang inaasinan. Sila babies nila, pinupunasan ng asin yan. Ang baby, ang baby natin ngayon, bago sila, sinusuot ang agad ng damit ng mga baby at may sariling manggas, di ba? Susuot sila yung kamay nila din sa manggas, sinusuot natin at free na nakakagalaw. Nung araw, hindi. Ang baby nung araw, pinapalayan ng buo. Parang mami. Kahit suray, parang kukun. Nakakita na kayong kukun. Ganun talaga, balot na balot. Ganun, ito na ng bata. Hindi nakakakilos. Kaya nung sinilang ang Panginoon, sabi ng angel sa mga shepherds, nandun siya, pinanganak sa Bethlehem sa isa sa mga saksapan. Then you will find the baby wrapped in swaddling clothes. Wrapped. Kabalot, nakabenta. Parang mami. Swaddling clothes. So, swaddling bags. So, maralin po natin. Umpisahan po natin dun sa desire of Jewish women for children. Alam niyo po itong kanilang pagnanais na magkaroon ng anak. Masasalamin natin yan dun sa statement ni Rachel sa Genesis 30 verse 1. Kasi yung kapatid ni Rachel, marami ng anak nakakaapat na. Although ang total ng anak ni Rachel, mabot siya ng 6. Hindi ako nakakamali. Ang anak ni Leah. Si Leah, yun yung kapatid ni Rachel na nung kinakasal si Jacob, ang buong pag-aakala ni Jacob, si Rachel yung ibibigay dahil sabi niya, maninilbihan ako sa iyo para sa anak mo na si Rachel kasi gusto ko si Rachel. Sabi ni Laban, sige, 7 years, magsilbi ka, after 7 years, bibigay ko siya sa asawa. So after 7 years na maninilbihan siya, ikinasal na siya, ang akala niya si Rachel ang binigay sa kanya. Maghahani muna sila. Tapos tingin niya kinabukasan, hindi pala si Rachel ang binigay. See? Yeah. So, tingnan siya ni Laban. Sabi ni Laban, kung talagang gusto mo si Rachel, maglipod ka ng another 7 years. Kasi ang kongala dito sa amin, ibinibigay mo na yung panganay bago yung buntot. Very crafty si Laban. Alam niya na gano'n ang custombre. Alam niya na ang gusto talaga ni Jacob is Rachel, hindi niya pinagtapat na unang ibinibigay ang panganay. Dahil inahabol niya na magtrabaho pa si Jacob ng 7 years sa kanya ng libre. Kaya nung napakasawa ni Jacob si Leah, hindi talaga si Leah gusto ko si Rachel So, nag-input na naman siya ng another 7 years bago napabigay sa kanya si Rachel. So, nagkaanak si Leah, si Rachel hindi. At kung nakikita ni Rachel na hindi talaga siya nanganganak, sabi niya kay Laban, bigyan mo ako ng anak. Basta bigyan mo ako ng anak. Hindi mo akong bigyan ng anak. Makamatay ako. Nagalit naman si Jacob. Sabi niya, ako ba Diyos? Ako ba Diyos para magawa ko na? So, pinapakita dito na yung desire for children of Oriental people, matagal na nilang they don't. Kung natin nababanggit yan, meron po mga lugar sa mundo na ayaw nila mga anak. Alam niyo ba, mayroong lugar sa mundo na kakaunti yung kanilang mga bata. Mas marami ang population ng matatanda. At yun, medyo disturbing yan dahil pag nangamatay na yung older generation,
Eh, mas kakaunti, ang mga yang. Sa Europe, marami yan. Mga Europe, sa Europe. Yung generation ng mas matatanda, mas marami. At yung mga nakababata, kaunti. Siguro, mga anak sila, isa lang. Diba? Panghabol lang nila, companionship, hindi na talaga nag-aanak, they decided na hindi na sila mag-aanak. Kaya tuloy, gustong-gusto nila na magkaroon ng mga immigrants sa kanilang lugar. Alam niyo po ba na ang Australia, napakalaki niya, halos isang kontinente na yan ang Australia, no? Pero ang population po nila, halos ang dami lang ng Metro Manila. Mga more than 20 million na sila, no? 20 million. Samantalang ang Metro Manila, halos 20 million na. So, kakunti. Kaya tuloy sa Australia, gusto-gusto nila yung marami din mag-migrate. Sa Australia yata, ilang years lang, yung green card holder ka na. Ha? 5 years? Ako ko 2 years. Sa Canada, ganun din. Mabilis na maging citizen ng Canada. Kasi nga, konti ang tao sa Canada. Pero ang laki-laki niyan. Halos ang laki lang ng United States of America yan. Konti ang tao niyan. Pero kung tataka kayo, sa Pilipinas, halos yung laki lang tayo ng Florida. Sa state lang ang America is composed of about 55 states. Yung Florida, isang state yan ng US na halos yung laki ng Pilipinas. Pero ang population natin, halos mag 100 billion na. Diba? Madalang Amerika, sobrang laking bansa. Ang bansa lang, nasa 200 billion. Eh kayo, napakaliit na bansa. Kaya kataba kayo, no? Isang lugar, napakaliit na yung density ng population, napakalaki. Okay? So, meron mga lugar na bihira o ayaw nila manganak. No? Pero with regards to the Oriental, iba. Ang gusto ng mga Oriental people, walang magkaanak sila. Kaya naman talaga ang plano ng Diyos. No? Sa Genesis chapter 1 pa lang, bili niya kay Adam and Eve, go and multiply and replenish the earth. Meron ba kayong nabasa sa Bible na inawat na yan? Wala pa naman, di ba? Nasabi ng Diyos na, sige, tama na yan. Hindi. Sabi sa Bible, go and multiply and replenish the earth. Kalatan ng tao buong pangkilutan. Ngayon, sa panganganak, mga kapatid, talagay nyo anong prefer nila? Babae o lalaki? Ano ang preference kaya ng Oriental people na maging anak nila? Babae o lalaki? Tama. Alam niyo po ba na ang gusto nila mapapanganak o maging anak? Lalaki. Yan po isang kadahilanan na ayun, palagay nyo, anong dahilan niya? Bakit mas gusto nila lalaki? Nadala ng apelido. Hindi, ang dahilan nila dyan, kasi kung lalaki, mag-aasawa siya, di ba? Pag nag-asawa yan, papapadagdag. Samantalang kung babae, aasawahin ng iba yan, yung anak nilang babae, magdadala. Tama? Pag babae, mababawasan sila kasi matatangayan ang kabilang trigo Samantalang kung lalaki, anak nila ang madadagdagan. Kasi yung mapapangasawa niya, mapapabilang sa kanila. Tapos manganganak sila. So, kaya mas desire nila, mas prefer nila na lalaki ang anak nila because boys tend to increase the size and wealth of the family, samantalang babae nakaka-decrease. Kaya para makabawi-bawi naman yung mga magulang na nanganak ng babae, dadaanin na lang nila sa dowry. O sige, gusto mo yung anak namin babae. Okay naman, pero alam mo ba, ibig sabihin, pag nawala sa akin yan, malaking kawalan niya. Kaya, takatan mo naman yan. Kailangan, medyo equal compensation. Hihingihan ka naman ng pagkalaki-laking dowry, no? O dote. Kaya tuloy sa ilang mga Oriental countries hanggang ngayon, no? Medyo magastos. Magastos ang mag-asawa. Iba, hindi nakakapag-asawa kasi hindi nila ma-afford. Hindi nila ma-afford kasi sobrang laki ng dote. Makailan lang, may nabalita sa dyaryo. Pero Muslim at mapapangasawa niya, Katoliko. Ngayon, parang hindi pinapayagan ng Muslim na mapangasawa ng anak nila, Katoliko. Pero nung si Mayor Lim na yung nakiusap, pumayag. Pero kailangan bigyan dote. Ang hiningi dote ng Muslim, 200,000. Hindi naman kaya ng lalaki bigay dahil nahirap lang sila. So, ginawa ni Mayor Lim,
pinagbayad doon eh? 200,000. Sabi ka, malaki. Eh, kung wala kang 200,000, di ba? Mahirapan ka magpakasal. So, yun po ang kabalikan, no? So, mas gusto ng mga oriental people na anak ko nila ay lalaki because boys increase the house while the girls are brought off as increasing it. Kaya yung mga babae, pag nag-asawa, sila yung nadadala ng kanilang mga mister, no? So, nakapamilang sa ibang clan. So, the same attitude is still, present among the people, the Arab people of today, no? Mapa Old Testament, mapa New Testament, mapa modern times, ganun pa rin. Mas gusto ko nila na lalaki. So, among Christian Jews, pagdating naman po sa mga Hudyo, particularly mga Jews, bakit mas gusto nila na lalaki ang kanilang anak? That is because of the promise in Genesis chapter 3, verse 15. Ano yan mga kapatid? The promise of the coming Messiah. Ine-expect mo nila na sana yung Messiah na pinangako sa amin magagaling. So, lalaki yung Messiah. Hindi naman in-specify kung kaninong lahi mismo magagaling yan. Kung kaninong pamilya. Alam nila, magagaling sa angkan ni Judah. Pero kanino sa pamilya ng mga angkan ni Judah. Kaya wala nang inasapasama ng mga nanay. Sisilang ko, sabi yung tinakdang. So, ilang daang taon yan. Hanggang sa hindi pa sinisilang ang Panginoon. No? Kaya yan ang longing. Kaya nga, kung sinilang na si Jesus, ano yung sinasabi ng mga nakakakita? Mapalad. Di ba? Kaya ang tawag kay Mary is the Blessed Virgin Mother. Diba? Blessed. Mapalad ka na nagsilang sa Mesias. Ano bang sabi ni Elizabeth? Blessed art thou among women. Pinagpala ka sa lahat ng mga kababaihan. Pero pag nagsabi sa Panginoon na, mapalad ang mga suso na nagpadede sa iyo. Blessed are the paps that gave the kids. Sabi nung si Anna siya sabi mo. Kasi tinutukoy si Mary. Kasi nga, wala nang inasam-asam ang mga kababaihan na Hudyo na sila yung maging mother ng Messiah. Kaya, yan ang isang kadahilan kung bakit gusto nila ay lalaki. So, bukod sa palalaki ng lalaki yung kanilang clan, at the same time, because of the promised Messiah. Now, let's talk about the care of infant. How do they care for infant? So, for the Orientals of Bible lands, kung paano po yung sistema nila, noong araw, marami, ganun pa rin po ang ginagawa ngayon. Na ano yan mga kapatid? Instead of allowing the young baby the free use of its limbs, what they do is they bound hand and foot by swaddling bands, and thus made it into a helpless bundle like a mummy. Gusto pagbabalot sa bata, kasama ulo, tapos kasama yung baba. Bali, alitaw lang sa bata, yung mukha nila, yung bata kasama yung sa balot. So, parang asang tukod, no? Parang mami. Hindi kagaya nung sa atin na may manggas yung bata, susot mo naman yung bata sa manggas, at i-cross lang yung damit, itatali na, tapos na. Sila talagang paikot yan. Ako na lang swaddling bands, 6 yards ang haba. At ang size is 4 to 6 inches sa lapad. So, ganyan kalalapad. Parang tissue paper. Ganun, no? Sa lapad ng tissue paper, yun ang babalo sa bata. 6 yards yan hanggang sa babalutan yung bata. Pero bago balutan yan, mahugasan mo na yung bata at papahiram ng asin. Punasan ng asin niya. Ewan ko pinagawa. Alawa naman siguro na kawawa mo. Para magiging tinapa yung bata pagka hindi niya lawan. So at birth, the child is washed and rubbed with salt. And then with its legs together and its arms at its side, it is wound around tightly with linen or cotton bandages, 4 to 5 inches wide and 5 to 6 yards long. So the band is also placed under the chin and over the forehead. So dito, so mata lang sa ilong, no?
ng mga bebe sa nanay niya, makahina. So, we can read that in Ezekiel chapter 16, verse 4. Bahin naman. Pakibasa rin po, ang unang makakakita sa inyo, Luke 2:12. Luke chapter 2, verse 12. Sabi ko sa Ezekiel 16:4, and as for thy nativity in the day that thou wast born, thy navel was not cut. Ang pusod mo hindi naputol. Neither was thou washed in water to supple thee. Thou wast not salted at all, nor swaddled at all. Ang nangyari daw sa Israel, hindi man lang nahugasan, hindi man lang naasinan, hindi man lang nabalot. No? Kawawa naman ang Israel. So, anyway, practice talaga, unta sa ng time ay, they wash with water, pinuputol mo na yung pusod, ano? And then wash in water, and then, sinosalt, inaasinan. Inaasinan ng baby, and then, nabalot ng swaddling clothes. Ano sabi sa Luke? Pakibasa. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped with swaddling clothes lying in a manger, wrapped in swaddling clothes. Luke 2:12. So, you know, see Jesus Christ. Sabi ng angels, sa mga shepherds, you will find the baby wrapped in swaddling clothes. Now, ano naman po ako nila mga seremonya? Jewish rites and offerings at birth of a child. Meron ba sila mga seremonya sa ginagawa pag pinanganak ng isang bata? Meron. Una, after 8 days, wala pagkapanganak, ano ginagawa? Yan, circumcision agad. Kasi nga ho, una utos ng Panginoon yan, no? We will circumcise your child at the 8th day. And it was discovered, na ang bata at the 8th day of his life, siya napakataas ng vitamin K ng bata. Ano? At yung vitamin K, ito ay importante yun na nutrient, vitamina sa bata. Nakakailanganin niya for blood clot. Mabilis kumampas ang dugo ng bata kung mataas ang vitamin K, mataas ang vitamin K na 28 day. So, hindi lang yung dahilan, hindi, yan ay simbolo ng relasyon ng Panginoon sa Israel. So, this is a sign. Kasi nung araw, hindi naman pinapractice yung circumcision eh. Kudyo lamang at simula mag-practice niya. So, ngayon, sa panahon ito, lahat na ginagawa. Bakit? For health reason. Kasi na-discover siguro nila na mas maganda o mas malinis, mas healthy ang mga natulik. Kumpara doon sa mga hindi natulik. Kaya lahat kayo, kahit Judyo, nagpapatuli na. Nakakaalala niyo ba, di ba, nung mag-aaway si David ay si Goliath? Sino ka nahahamak sa aming Diyos? Ikaw na hindi tuli. Kayo na mga hindi tuli. So, ngayon po, for health reasons, nagpapatuli na ang ating mga kalalakihan. So, ano pa ang kanilang mga ritual? Ang 8 araw, tinutuli ang bata. At ano pa? Doon sa ika-8 araw, doon nila pinapangalanan ang bata. Pero palagay ko siguro bago pa isilang yan, may mga pangalan ng niyan bayan, no? Kumbaga sa atin pag-re-rehistro, tama ba? Pag pinanganak, pinaparehistro? Paparehistro. Doon na itinatala kung may magiging pangalan. Kung alala nyo, sinilang si John the Baptist, di ba? Tinanong nila yung nanay, ano pangalan nito? Sabi ng nanay, Juan. Sabi ng mga kaanak, bakit Juan? Wala naman tayong kamag-anak na ganyan ang pangalan, bakit Juan? Yun ang sabi ng mister ko Tinawag nila si Zacarias, pipi na siya, di ba? Napipi si Zacarias. Dahil pinipi siya ng anghel, dahil hindi siya naniwalang magkakanak pa sila, dahil matandaan sila, bawal misis niya. Ginawa siyang pipi ng anghel. Sabi ng anghel, mapipipi ka hanggang sa silang anak mo. At pangalanan mo siyang Juan. Hindi sinilang na si Juan, 8 araw na. Tinawag siya dahil hindi nila maintindihan 8
pangalan bibigay. Sabi nung nanay niya, Juan, kasi nasabi ng mister. Sabi naman ng mga relatives, wala tayo kamag-anak na nagngangalang Juan. Hindi naman sabi sa mister ko naman yun. So, tinawag nila si Zacarias, hindi mas makapagsalita. Niya, bigyan niyo ako ng panulat. Sinulat niya yung magiging pangalan ng bata. Juan. Pagkasulat niya ng pangalan, tsaka siya nakapagsalita. So, sabihin, na ang pagbibigay pangalan sa bata, no? So, siguro, pagpaparehistro, pagpapatala sa magiging pangalan ng bata, isinasagawa yan sa araw mismo na tinutuli yung bata. Sa atin, pagkasilang pa lang, i-register na. At lang ang araw, hindi tayo maingat dyan. Mali-mali spelling, ano? Pangalan ko, iba-iba eh. May tabang, may tabong, ano? Bumalik ako nun sa Isabela, check ko yan eh. Yung link yung notebook, kasi nagsulatan ng clerk. Kasi Bisaya yung tatay ko, siguro. Kaya ko sa nag-intindihin yung pronunciation mo. Yung may tabong, may tabang. Kaya namang problema tayo ngayon, no? Pagka kukuha ka na ng passport or visa, wala yung problema. Di ba? Maraming nagkakalibre na dyan. Pati yung birth date mismo, yung date. Ang kinalakihan ko, ganyan yung petsa, yung pala original eh, hindi yung petsa. Yan ang mga nahakan ko. So, yan ang diferensya ng mga araw. So, what else? Ano po? This rite, yung rite ng circumcise, is a sign of the Abrahamic covenant. Genesis 17:10. Sign natin yan, no? Yung pagpapatuli ng mga Hudyo sa kawalong araw, kanilang mga babies, yung pagpapatuli na yan, simbolo sa kanila ng Abrahamic covenant. Na sa kanila, ibigay ang mga pangako ng Diyos. Genesis 17, verse 10. This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. Kaya nga si Abraham, kailan natuli si Abraham? When he was 110 years old. Si Ismael, kailan natuli si Ismael? When he was 18 years old. Isaac, kailan siya natuli? When he was 13 years old. Pero kung wala nabili na ng Diyos, gagawin niya sa ikawalong araw na gagawin niya. So what else? Meron pa silang mga offerings na binibigay, no? Sa mga Jewish people. Pag nanganak sila, meron silang mga offering na binibigay. Ano? Pagka may kaya, ang ino-offer para sa may kaya is either a lamb, or goat, for the rich people. Sa poor, pag poor, dalawa, pair of pigeons or ugo. Siguro naman, afford na nila yan. Turtle doves. Pugo o kaya kalapati. Kaya nung in-offer ang Panginoon sa temple, ang dala ni Mary and Joseph, kalapati ba? O turtle doves. Kasi they belong to the poor family. Nahirap na ang kanlaro sila. So yan ang mga ritual, offering na binibigay kapag meron bagong panganak o bagong silang. And what else? Meron pang seremonya. Dumadaan pa rin po ang mga magulang, ang nanay, particularly, sa tinatawag na purification period. Pag lalaki ang pinanganak, 7 days ang purification. Pag babae, 14 days. So matapos yung purification, hindi pa rin lalabas yan. May iwan pa rin yung nanay. Kapag lalaki, 33 days siya na mananatili pa sa bahay. Pero pag babae, 66 days. After ng purification period, yun, tsaka lamang siya kung pwedeng pumunta sa temple. And make her childbirth offerings. So, in the case of our Lord Jesus Christ,
33 days lang, no? 7 days plus 33, bali 40 days. Bago in-offer ang Panginoon. Nagbigay ng offering para sa atin. Okay, we can read that in Leviticus chapter 12 at sa Luke 2:21. Ano sabi sa Luke chapter 2 verse 22? Luke 2:21. And when the 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. Yeah, verse 22. And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, that is Leviticus 12:2, no? Leviticus 12:3, and Leviticus 12:4. They brought him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord, to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Para sa mga poor families. Now, let's talk about the naming of children. Ang pagpapangalan naman sa bata. Alam niyo po, ang kaugalian nila sa pagpapangalan ng bata is usually they include the name of God in the names that they give. Ini-include nila yung pangalan ng Diyos. Ang halimbawa ng pangalang Elijah. Yung syllable na L, that means God. Yung Samuel, diba? Samuel is asked of God, o hiningi sa Panginoon. Elkanah means God will strengthen. Yung pangalang Elijah, God is my Jehovah. Daniel, this is ng Daniel. Daniel yan, di ba? God is my judge. Ano pa? Azariah. Azariah means helped by Jehovah. Ahaziah, held by Jehovah. Abijah, whose father God is. So yung common practice nila sa bibigyan ng pangalan, they include the name of God. Kaya Israel, ang Israel, prince with God. Okay. So meron pa, another practice is that after the birth of the first son, ito sa mga panganay lang, sa panganay, no? Sa panganay, parating dinudugtong nila yung the son of or the daughter of, ganyan. Sa mga panganay lang yan, babae o lalaki. Kaya pag binabanggit yung hari, di ba, yung mga hari sa mga Arab, na anak, David, the son of, which was the son of, di ba? Sa mga panganay yun. At ano pa, yung pangalan ng bata, usually, hindi nudugtong sa pangalan ng magulang. Kunwari, ang magulang ko, si Jonah. At ang pangalan ng tatay mo, Jonah. Kung binigay naman ang pangalan sa'yo, Simon. Lalagyan nila yan ng bar. Because bar means son of. Kaya Simon, bar, Jonah. Ibig sabihin niya, si Simon, anak ni Jonas. So, sa panganay, ginagawa yan, ano? Na anak ni ganito. So, nilalagay yun, dinudugtong yung pangalan ng tatay. Kaya Simon, pwede to, di ba? Simon Peter. Ano? Simon Peter. Pinapangalanan din siya na Simon Bar Jonah, na anak ni. Ano po? Meron po silang practice na dual name. Pagbibigay ng dalawang pangalan. Kagaya ni Paul. Di ba? Yung Paul, yun ang Jewish name or Hebrew name ni Apostle Paul. Pero meron siyang Greek name, which is Saulo. Si Pedro, ganun din. Ang kanyang Jewish name, Cephas. Diba, Cephas? Ang kanyang Greek name, Peter. Si Thomas, ang kanyang isang pangalan is Thomas. And the other name is Didymus. Pero yung pangalan yung binibigay ng isa, equivalent lang yan
Kagaya ng Cephas. Cephas means also a stone. Ang Peter sa Greek is also stone. No, yun din po ang kahulugan. Pareho lamang. Usually, pag pupunta sa ibang bansa, mag-aaral sila ng pangalan. Yung pangalan na ginagamit sa bansang pupuntahan nila. Pero, may katumbas din sa kanila. So, kaya katumbas ng pangalan nila sa ibang bansa. Ano? Yun ang ginagamit nilang pangalan. So, it is common to people of those days, to have two names. When traveling abroad, Jews often assumed a Greek name, Latin, or another which had a meaning similar to their own. So, isa pa ito, yung paglalagay ng pangalan ng magulang sa pangalan ng anak. Simon Barjon. Kaya meron pangalang Bartolomeo, di ba? Bartolomeo. Ano yan? Anak ni Ptolemy. Bartolomeo. Simon. Meron pang Jesus Barjona, di ba? Jesus Barjona. So, meron ka rin mga pangalan doon na Jesus Barjona. What else? Meron po isang kagalian. Sa kagalian nila sa pagkapangalan is by taking or by naming names, using names taken from beautiful objects in nature. So, yung mga magagandang bagay ng kalikasan, yun ang ipinapangalan. O minsan sa character, good character. Or pleasant graces of character were used. Nakagaya rin ng mga Pilipino ng Arab, may mga pangalan na nakakam. Si Malakas, di ba? Ito ay si Maganda. Si Matikas. So, sila ng araw, ganun din. They take names na base sa graces of character. Kunyari, peace. So, ano ba yung Greek name o Hebrew name sa peace? Peace is shalom, di ba? Kaya may mga pangalan sila na Salome. Salome. Di ba? Salem is peace. From the word shalom. Ano pa? Rose. What is rose? That is Rhoda. Yun namang Jemima. Sino ba si Jemima? One of the daughters of Job. Diba nung namatay yung mga anak ni Job? After ng trials niya, nanganak ulit yung misis niya. 10 ulit. Ngayon, meron siyang 3 daughters na pinangalanan niya na Jemima, Keziah, Karen Hapuk, yata yung isa, Karen Hapuk. So yun, Jemima means dove. Yan, ibig sabihin ng Jemima, dove. Yun namang Tabitha, or Dorcas, diba meron pangalang Dorcas? Meron pang sinabihan ng Panginoon na dalagitan na namatay, binuhay ng Panginoon. So, ang pangalan nila ay Tabitha or Dorcas. Ang ibig sabihin ko ay gazelle. Gazelle is a kind of animal. Siguro ito. Ang hayop na parang kamukha ng deer. Yun namang Rhoda means rose. Rachel. Ano sabihin ng Rachel? Rachel means lamb. Ang pangalang Salome. Salome means peace. Deborah. Anybody knows? Ano sabihin ng pangalan Deborah? Diba? Deborah is Barak, diba? And then sa Book of Judges. Deborah means bee. Bubuyog. Ano yung sabihin ng pangalan Deborah? Bee. Esther. Ano yung sabihin ng Esther? Star. Star. Between. Naomi. Ha? Baliktad. Sweet. Sweet one. Yung Mara, yun yung mabait. Yung Mara. Kasabihin na yun, don't call me my bee. Sweet one yan puro kapaitan sa buhay ang dinanas ko Tawagin niyo akong Mara o mabait. So, yan naman nilang ways sa pagpapangalan.
take it from nature, they take it from graces of character, or they name their children after the name of their parents, dinudugtong, or sometimes they incorporate the name of God, pangalan ng Diyos, pangalan ng kanilang mga anak. Si Timothy, di ba? Sabi ng Timothy, Theo is God, di ba? Timothy, God honoring. Sinasama pa natin ang pangalan ng Diyos. Now let's talk about the duty of parents in training of children. So, obligasyon ng mga magulang ang training ng kanilang mga anak. When sa Bible, train up a child in the way he should go. So, it is quite clear from the scriptures that the mother did most of the training of the children in their earlier years. Proverbs 31:1. So, mga nanay, particularly ang engage sa training ng mga bata, lalo na nung earlier years ng bata. Natural, kasi yung mga bata, nanay ang malimit na kasama sa bahay. Kaya mga magulang, mga tatay, usually, nasa trabaho yan . So, napupunta sa balikat ng nanay ang malaking bahagi ng training ng mga bata, lalo pa during the formative years of the child. Habang hinuhubog pa ang kanyang mga habits, hinuhubog ang mga mabubuting ugali. So, yung mga naging gisna ng bata na pag-ugali sa kanyang ina, yan ang na-adapt niya ng kanyang paglaki. Diba sabi ng Bible, train up a child. So, yun ang may gumulat pa sa kanya ng paglaki niya, hindi niya nakakalimutan yun. Kaya maganda na, so umpisa ko lang, maganda na may papakita, Maganda na yung may papakita ang ehemplo sa mga bata para yan ang may iiwan sa kanila ng paglaki nila. Now, in 2 Timothy 3:15, makikita natin dyan na malaki ang effect ng lola at nanay ni Timothy sa kanya. 2 Timothy chapter 3, verse 15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Wala pagkabata. So, incident from a child, itinuturo na ang Biblia sa mga kabataan ng kanilang mga magulang. 2 Timothy 2:15, study to show thyself prove unto God. And then verse 5, 2 Timothy 2:5, if any man shall strive, 1:5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So, nasasalin, mula lola hanggang sa nanay, hanggang sa apo, mga good traits, including the unfeigned faith, sabi niya, pananampalataya ngganisay. Kasi nga, nagpakita ng walang pag-aalinlangan ang lola, Walang pag-aalinlangan sa doktrina, sa aral ng kanyang nanay. Kaya yung anak, ganun din, hindi pinagdududahan ang kanilang mga pananampalataya. Last Sunday, yung anak ng nagpapastor doon sa evangelical, sabi niya, Pastor, pwede bang include mo ko sa Facebook? Bakit? Bakit naman? Kasi, para yung mister ko, baka Facebook mo Bakit yung sa mister ko? Kasi yung mister niya, nahahatak sa Muslim. Para dito siyang pinukulit ng mister niya na ang Muslim, ang tamang pananampalataya. Gusto ko, panoorin ito, video ito na debate ng Muslim at hindi Muslim. Hindi sila umubra sa Muslim, parang silang talo ng Muslim. Kaya, ang Muslim ang tamang leyon. Gusto niya sana, meron pang umumbitse sa mister niya na huwag maniwalaan ang Muslim. Malulog ko naman, nanalo ka lang sa argumento, tama na kayo. Alam mo ba yung winning an argument does not make a thing right? Maraming tao na magaling lang sa argumento, magaling lang ang sumulong ng tama sila.
Kaya sa impeachment ngayon, di ba? Hindi sila umubra sa mga argumento ng defense. Pero nangangulo rin bang tama yung defense? Diba? Alam niyo ba na marami nagpapanalo is due only to technicality kaya nanalo. Inaanglas technicality pero hindi nangalugan na sila tama. Na-technical pa lang. Ano? Araw si Ace Bernal, nanalo. Panalo ka. Ibig sabihin, walang kasalanan sa Ace Bernal. Pusher na. Drug laws. Pero may papanalong kaso. Dahil magagaling ang abogado niya, pastor ng Baptist. Kaya si Arias, pastor ng Baptist siya. Meron pang ipinagtanggol yan si Pastor Arias. Antonio Sanchez? Di ba Antonio Sanchez? Sa rin ang abogado din Kilala niyo yung si Antonio Sanchez, yung mayor ng Palawan? Palawan niya, Palawan Laguna. Nakonvict sa pag-rape kay Arlene Sarmenta. Pinatay pa, di ba? Pinatay? Yun ang mga pinag-abogado, mga Arias, mga ganyan. Pero nangangulugan to, kung naipapanalo yung kaso tama sila dahil nanalo sa sabihin kung nanalo ka sa argumento tumama, ikaw ang tama kasi ikaw ang nanalo Kay Soriano, may nanalo ka kay Soriano sa debate. Wala naman, di ba? Magaling sa argumento Paklaro, kaya hindi nanalo. Hindi natatalo. Di ba? Pero, yung ba pagkapanalo sa argumento nangangulugan, ikaw ang tama. Hindi naman yung nag-determine ng pagkatama ko, yung pangarang-pangarang. Kasi maraming mga ganyan, dinadaan lang sa galing, argumento. Pero hindi naman po ang nag-determine na nanalo ka. Para sa akin, the greatest evidence, ay yung effect sa buhay. Right. Kung tama yung doktrina, tama yung taglay mo, magmamani ka sa buhay. Yun ang sinasabing, the proof of the pudding is in the eating. Paano magiging tama ang Islam na ang mga followers nila nagiging mga terrorist? Paano magiging tama yan na wala silang takot na maging mga suicide bombers? Wala silang mga takot na, alam niyo ba na yung ang sistema kung bakit kumalat ang Islam? Mohammedanism? Massacre. Massacre yan. You read that in history, Hindi na massacre nila. Wina-wipe out nila ang population na hindi maniniwala sa kanila. Napuno na yung mga Mongol sa Genghis Khan. Bumawi sila. Pinagpapatay din nila lahat ang mga Muslim na mag-aanan sila. Gantiyan ang gantiyan yan Nilusog ng mga Muslim yung promise land, nagtayo pa ng moske, nagalit ang mga European, dahil sabi nila, Holy Land yan. Yan pinanganak ang Jesus Christ na pinanampalatayanan ng mga Katoliko, nagalit ang mga Katoliko. Pumunta sila ng Holy Land, lahat ng madaanan nilang Muslim, pinagpapatay nila. Hindi lang pinagpapatay, pinagkakain. Mga edukado yun, mga taga-European, mga may pinag-aralan yun. Pero napuno na rin sila, pinagkakain nila yung mga Muslim, yung mga crusades, mga crusaders. Hindi nila mga crusaders. Pinag nila kung bakit mga crusaders. From Europe, they march sila, pamuntang Promised Land para bawiin yung Holy Land sa kamay ng mga Muslim. Pero, punta kayo sa Jerusalem. Ano makikita niyo dyan? Doon sa site kung saan pinaka-nagkat ang Panginoon, kung saan pinako ang Panginoon, andun yung mosque, saka simbahan ng Katoliko mo katabi. Pareho nag-claim Nag-aagawan pareho sa area. Kaya magkatabi yung mosque ng Muslim, saka yung simbahan ng Katoliko. Yan ang mga kasaysayan niya. So the proof of the pudding is in the eating. Kung tama yan, makikita yan sa buhay ng tao. Pero yung hindi ka lang tinanggap, papatay ka. Iba yung kanilang founder, si Muhammad, nag-massacre din yan. Hindi siya tinanggap sa Saudi Arabia, sa Medina. Anong ginawa niya? Tumakal. Lumalis. Nung lumaki na yung api niya, bumalik. Saka niya pinagpapatay yung mga tribes na umano sa kanya. Mga markabiyaga sa kanya. Pinagpapatay niya. So it is a religion of faith. Religion of faith. Kaya hindi niya masasabing tama yan Ba't ganun ang namumuo sa puso ng mga followers? Diba?
Ano ba yung sinasabi ng kanilang Quran? Kill all infidels. Sino ba yung mga infidels? Eh, hindi yung mga hindi Muslim. Natawag nila doon mga infidels. At ang kanilang Biblia nila, yung Quran, eh nagtuturo na it's alright to kill infidels. Dahil hindi naman mga followers ng Panginoon yan. Ay, hindi naman follower ni Muhammad. Kaya okay lang kapag kayo. So, hindi tayo naniniwala na just because you win an argument, eh, ikaw yung tama kasi ikaw ang manalo. Okay, so, ang pag-train ng mga bata largely is in the shoulder of the mothers. Mothers, especially during the formative years. Ngayon, habang tumatanda yung bata, saka naman pumapasok yung mga tatay. Tuturuan sila, ito, sa paglalagari, sa paggamit ng paet. Hindi lang yung butis pag-ugali, no? Pero hindi naman nangangulugan na wala na yung nanay. Kasi hanggang sa paglaki ng mga bata, may mga asawa na yan, nandun pa rin yung nanay. Nandun pa rin yung tatay na nagpapayo. So as the boys grew up, they were and more taught by their fathers, although they would never get away from the mother's training altogether. No? Makikita natin sa book of Proverbs, may parating nababanggit yan, fathers, sila ang nag-i-instruct sa kanilang mga anak. Sa Proverbs 1:8, Proverbs 6:20, ano sinasabi doon? Huwag mong kalimutan ang instruction ng iyong ama. So, habang lumalaki ang bata, mas naman, umentra sa picture ng kanilang mga fathers. So, receive instruction from their fathers. Proverbs 1:8, ano sabi sa Proverbs 1:8? My son, forget not my Lord. My son, hear the instruction of thy father. So, 6:20. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy father. So, mga parents, ito po yung panawagan sa atin, no? Natin inaasa sa eskwelahan, yung training ng bata. Maaari siguro yung education ng bata, hindi pwedeng iasa sa eskwelahan. Pero yung training, baka kasi yung education sa training. Ang education, kahit saan, pwede kung makakuha yan eh. Internet ka lang eh. Ang dami mong education na makukuha yan. Good or bad education, yan lahat. Diba sa internet? Lahat na dyan na, mabuti o masama. Anong classic education ang gusto mo? Madali na ngayon. Ang mahirap mahanap yung training. Yun ang mahirap makita. Training. Saan nagagaling ang training, kapatid? Basically, sa parents, sa mga magulang, sa simbahan, Pero, huwag natin sisihin yung eskwelahan, Yan ba tinuturo sa inyo sa eskwelahan? Dapat sa'yo tatanong yan eh. Dapat yung ibang tao nagtatanong, yan ba turo sa'yo ng nanay mo? Yan ba tinuro ng tatay mo? Kasi nga, ang training, dapat magagaling mo na sa lahat. Sa magulang, hindi yung, yan ba tinuro ng eskwelahan mo? Hindi mo wala tayo masyadong masahan sa eskwelahan, Education mostly, siguro. Makukuha sa school. Yan yung pagdating sa bahay. Yan ba tinuturo ng Sunday school teacher mo? Sino ba Sunday school teacher mo? Sisisihin mo ba yung Sunday school teacher? Kailang oras lang naman ang ilalagi ng bata sa Sunday school. Wala pang isang oras. Diba? Sino ba mostly ang kasama niyan sa bahay? Yung kasama niyan, magulang, nanay, tatay. At kahit sa Bible, mga kapatid, sa Old Testament, yan ang sinasabi sa Old Testament, di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Thou shalt teach these things unto your children, when you lie down, when you wake up, when you sit, when you talk, when you walk together, when you eat together, at naman yung ginagawa, ang mga kautusan ng Panginoon, dapat tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga. So, huwag mo natin kalimutan yan, mga parents, It is our primary duty to train our children. Much like it was done, in the Old Testament, in Bible times, training would largely come from the parents.
Sa Book of Deuteronomy, sa Old Testament, iniutos yan, no? Ang mga magulang, ang magpatrain sa kanilang mga anak. Okay, tayo mo kayo, tayo may magtapusan. Heavenly Father, salamat po naman sa akin, napakinggan naman sa araw nito. Salamat po naman. Pagpagyan namin mga magulang sa training ng mga bata. Mga naman ay hindi maging negligent sa area na ito. Maging conscious kami naman sa aming responsibilidad. Pagawa ko namin ito. O mga ay advantage namin naman ang mga nalalabing ng panahon. Hindi po namin bababawi ang mga nasayang na, mga sinipas na. Tulungan mo kami naman na maging wiser sa pagkakataon ito. Magamit ang mga oportunidad pa na mag-train ang mga anak. Pray na silang ilalaki na may pakot sa Diyos. Mabuting mga mamamayan. Pagamitan sa inyong kawan. Malayan po, Ama, ang iyong pagpapatuloy.